Hello po, isang pinagpala at masayang umaga po sa inyong lahat. I-share ko po sa inyo ang ikalawang bahagi ng video na aking isinyer patungkol sa patotoo ng isang lingkod ng Diyos, isang lingkod ni Kristo ay hindi lamang nagpapahayag ng salita ng Diyos sa pulpito, kundi meron ding bahagi ng buhay katulad nito. Ako po si Romy, ang lingkod ng Diyos na taga Bulacan. Yan po nakikita ninyo, may araw kasi ang pagkolekta ng basura dito sa lugar namin. Kaya makita nyo po na akin pong inihanda o isinarado ang sako ng basura at mamaya dadalhin natin yan sa labas para pagdating ng truck na hakot ay ready na. Dito naman makikita ninyo na ang inyong lingkod ay naglalaba. Siyempre, kailangan din po iyan. Lalaba ng aking mga sariling gamit. Makita nyo po na matapos gamitan ng washing machine, ay atin po itong babanlawan. Pagkatapos banlawan ay idadryer po natin para mas mabilis matuyo. Naalala nyo po doon sa aking unang video na bakit ako ang gumagawa nito. Dahil po, diba sabi ko, yung wife ko na stroke, 5 years na hindi pa siya nakakabangon, bedridden. At wala namang pwedeng gumawa ng mga ganitong uri ng gawaing bahay, kundi ang inyong lingkod. Yung anak namin, nakasama namin dito, siya yung namamalengke araw-araw, siya yung nagluluto, at siya rin yung namamalengke, siya rin yung nag-aalaga sa aking asawa kapag ako'y umaalis, nagpupunta sa mga lugar kung saan mayroong gawain ang Panginoon. Matapos maglaba, makikita ninyo yan. Tinitiklop na natin na maayos ang lahat ng nilabahan natin. May towel, pillowcases, at bed cover. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil patuloy niyang binibigyan ng kalakasang pisikal ang inyo pong lingkod. At nagagawa ko ito na may kagalakan sa aking puso. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo na hindi ako napapagod. Siyempre, napapagod din ako. Ngunit hindi ko nararamdaman ang kapagurang iyon. Dahil ang aking iniisip palagi every time
na ginagawa ko ang mga bagay na ito, lagi kong iniisip, lagi kong binubulay ang salita ng Panginoon. Diba, sabi niya, anuman ang inyong ginagawa, kumakain man kayo, umiinom, gawin ninyo ito sa ikaluwalhati ng Panginoon. Kapag ganun po ang naiisip natin at binubulay natin habang tayo ay nagtatrabaho at kung minsan umaawit pa tayo, mapapansin natin sa ating sarili, natatapos natin, nagagawa natin ang lahat nang hindi tayo nakakaramdam ng kapaguran. Kaya tama po yung sinabi ni Pablo. Di po ba, sabi ni Pablo sa kanyang sulat, lahat ay nagagawa ko dahil sa lakas na binibigay ni Kristo. At sa English sabi, di ba, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya kung kayo man ay palaging abala, marami rin kayong ginagawa sa inyong tahanan, gawin nyo lang para sa ikagagalak o ikaluluwalhati ng Diyos. At sisiguraduhin ko sa inyo, hindi kayo makakaramdam ng kapaguran. At kung sakali naman na kayo ay mapagod, meron pa rin paanyaya sa atin ang Panginoon. Sa lahat na napapagod, nabibigatan, sabi ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Matthew 11:28. Lumapit tayo sa Kanya at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Ibig sabihin ng Panginoon, kapag tayo lumapit sa Kanya, papalitan niya ng kapahingahan ang lahat ng ating kapaguran. At sinabi din sa atin ng sulat ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 15:58, ng lahat ng ating pagpapagal ay hindi po mawawala ng paguluhan. Salamat po. I pray naging blessing ang video na to sa mga nanood. Baka po pwede na i-like ninyo, mag-message kayo, lagay nyo yung location nyo para alam ko po kung saan nakakarating ang aking video. At syempre, bilang pabor, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel na ito. At pindutin niyo rin ang bell. Marami pong salamat. Ang bawat subscription niyo, ang bawat message ninyo at likes sa mga video na ina-upload po ng inyong lingkod sa aking YouTube channel na ito ay napakalaking biyaya po na inyong maibibigay. Nawa ang video na ito ay naging pagpapala sa lahat ng nanonood.
Tandaan po ninyo, ang dahilan kung bakit nagagawa natin ang may kagalakan at may kalakasan ang lahat ng bagay na ito sapagkat binibigyan tayo ng lakas ng Diyos na nagmumula po sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung kayo po ay nagtatrabaho sa bahay, huwag po kayong sisimangot. Huwag po kayong magrereklamo. Kailangan po ay ngumiti kayo. Kailangan po ay magpasalamat kayo sa Diyos. Sapagkat binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magawa po natin ito sa pamamagitan ng lakas na ibinibigay niya sa atin bawat araw. Sa tuwing tayo'y magigising sa umaga, binibigyan niya tayo ng panibagong lakas upang sa buong maghapon ay magamit natin sa lahat ng ating gagawin. Kakain man tayo o iinom, gawin natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Marami pong salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na to. At kung bibigyan po ako ng Panginoon ng pagkakataon, ay makagawa pa ng mga video pa karugtong ng patutuon na ito. Tandaan niyo po, kung meron mang lingkod ng Diyos na nanonood sa video kong ito, tandaan po natin, tayo po ay tinawag ng Diyos, hindi lamang po palaging nasa pulpito, kundi may